May isang tanong na matagal nang umiikot sa isip ng maraming nagsasaliksik ng pananampalataya, alin ba ang malinaw na itinuro mismo ni Jesus, at alin ang mga aral na dahan-daang nahubog lamang sa paglipas ng panahon? Sa pagitan ng tahimik na mga pahina ng kasulatan at ng may ingay na bulwagan ng mga kapulungan, saan nga ba dapat tumuon ang ating pakikinig? Manatili kayo at makinig, sapagkat ang ating pagtalakay ay hindi pag-atake kundi pag-unawa, isang mahinaong paglalakbay sa kasaysayan, sa Biblia, at sa pananampalataya. Ang paksa natin ay ang aral tungkol sa walang hanggang pagkabirhen ni Maria, isang paniniwalang pinagtibay ng tradisyon at ng mga kapulungan ng simbahan, ngunit hindi malinaw na itinuturo sa Biblia. Sa Bagong Tipan, lantad ang paggalang at karangalang ibinigay kay Maria bilang ina ni Jesus. Siya ang babaeng pinili ng Diyos upang maging daluyan ng isang pambihirang himala. Subalit mahalagang itanong, ano ba ang tuwirang sinabi ni Jesus tungkol sa bagay na ito? Sa mga ebanghelyo, walang makikitang malinaw na pahayag si Jesus na nagsasabing ang kanyang ina ay nanatiling birhen magpakailanman. Sa halip, ang laging binibigyang diin ni Jesus ay ang pagsunod sa Diyos na higit sa ugnayang ayon sa dugo at laman. Sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 48 hanggang 50, sinabi niya, "Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Ang sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina." Dito makikita na itinatampok ni Jesus ang espiritual na pagsunod kaysa pisikal na kaugnayan. Wala siyang binigkas na aral na nagtatatag ng isang natatanging doktrina tungkol sa patuloy na pagkabirhen ni Maria. Sa halip, ang kanyang turo ay nakasentro sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Bukod dito, malinaw na binabanggit ng Biblia ang mga kapatid ni Jesus. Sa Marcos Kapitulo 6 versikulo 3, sinabi ng mga tao, "Hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, Jose, Judas, at Simon? At hindi ba naririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae?" Sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 25 naman, malinaw na sinasabi na si Jose ay hindi nakipagtalik kay Maria hanggang sa maisilang niya ang isang anak na lalaki, na nagpapahiwatig ng karaniwang pagsasama ng mag-asawa matapos ang kapanganakan ni Jesus. Dahil sa mga talatang ito, maraming iskolar ang nagsasabing walang malinaw na aral mula kay Jesus o sa mga unang alagad tungkol sa walang hanggang pagkabirhen ni Maria. Sa pagdaan ng mga siglo, unti-unting nagbago ang diin ng katuruan. Sa mga sumunod na doktrina, makikita na ang ideya ng walang hanggang pagkabirhen ay nabuo kasabay ng paglakas ng debosyon kay Maria at ng impluwensya ng kaisipang nagbibigay halaga sa pagtalikod sa buhay sexual bilang tanda ng kabanalan. Noong ika-4 na siglo, iginiit ng ilang guro ng pananampalataya na ang pagiging birhen ay mas mataas na anyo ng kabanalan, at mula rito ay iniuugnay ang ganitong pananaw kay Maria. Ang mga tinawag na kapatid ni Jesus ay ipinaliwanag bilang mga pinsan o mga anak ni Jose sa naunang asawa, kahit wala itong malinaw na batayan sa teksto ng Biblia. Sa ganitong paraan, ang aral ay naging mas masalimuot at formal, at unti-unting lumayo sa payak na pahayag ng mga ebanghelyo. Sa tala ng kasaysayan, mahalagang banggitin na ang doktrinang ito ay naging ganap na formal sa pamamagitan ng tradisyon at ng mga kapulungan ng simbahan. Bagaman ang konseho ng Efeso noong taong 431 ay higit na tumalakay sa pagtukoy kay Maria bilang ina ni Jesus, ang paniniwala sa kanyang patuloy na pagkabirhen ay lalo pang pinagtibay sa mga sumunod na panahon sa pamamagitan ng mga sulatin ng mga pinuno ng simbahan at ng mga kaugaliang panrelihiyon. Maliwanag na ang aral ay hindi nagmula sa isang tuwirang utos o pahayag ni Jesus, kundi sa patuloy na pagbibigay kahulugan at paghubog ng teolohiya sa ilalim ng impluwensya ng kultura at pilosopiya ng bawat panahon. Kung ihahambing sa pananaw ng Islam, mapapansin ang pagkakatugma nito sa orihinal na aral ni Jesus at ng lumang tipan tungkol sa iisang Diyos. Sa Islam, si Maria o Miriam ay iginagalang bilang isang dalisay at masunarang lingkod ng Diyos, at ang kapanganakan ni Jesus ay kinikilalang isang himala. Gayunman, tulad ng mga naunang propeta mula kay Abraham hanggang kay Moises, nananatili ang diin sa pagsamba sa nag-iisang Diyos at sa pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi itinuturo ng Islam ang walang hanggang pagkabirhen bilang sentrong aral, kundi ang kabanalan na nagmumula sa pananampalataya at ganap na pagsuko sa Diyos, na siyang pangunahing mensahe ng mga unang propeta at ni Jesus mismo.
Sa huli, ang layunin ng pagtalakay na ito ay hindi upang maliitin ang pananampalataya ng iba, kundi upang linawin ang pagkakaiba ng malinaw na turo ni Jesus at ng mga aral na nabuo sa mga sumunod na siglo mula sa mga konseho. Sa pagitan ng kasulatan at tradisyon, mahalagang pag-isipan kung alin ang tuwirang sinabi at alin ang idinagdag ng kasaysayan. Sa ganitong pagninilay, mas mauunawaan natin ang pinagmulan ng pananampalataya at ang naging paglalakbay nito sa paglipas ng panahon. Ang tanong, anong tingin ninyo dito?